Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 12 hanggang 18. So mga Sagittarius, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman for this week. In your overall energy, ooh, the Ace of Wands, beautiful. In the area of what you need to focus on, the Eight of Cups. Wow. In the area of what you need, you have the Five of Wands. In the area of what's affecting your current energy, the Devil card. Ooh, interesting. In the area of your near future, the Tower card. Huwag mong katakutan to. This is beautiful for you. In the area of your challenge, the Three of Swords. In your fortune, the Hierophant. Wow, may basbas ka, may blessing ka. Congrats po. In your divine messages, meron po kayong the Two of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Sagittarius, commercial muna. Thank you po sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong libreng reading for Sagittarius dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga likes and comments. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, you have the Eight of Pentacles. Si Eight of Pentacles, sinasabi ng yung Spirit Guides, panahon na to make a brand new beginning pagdating sa trabaho mo. Meron kang ginagawa, meron kang nilalakad at inaasikaso, and you want to level up. You want to be better, you want to have more, ganyan. So ngayon, sabi ng yung Spirit Guides, use your talent, use your skills. Narinig ko, ikaw lang daw ang may kayang gawin yan, o ikaw yung pinaka-best person to fix that. Parang ganun. So, lahat sila hahabol din sa'yo kasi ikaw yung numero uno eh. Ikaw talaga yung bihasa, ikaw yung marunong. So, people will go back to you for this work, for this endeavor. Kaya dito, mapapatunayan mo na, marunong talaga ako, magaling talaga ako. Hindi naman sa pinapataas ko ang bangko mo ha at pinapalaki ko ang ulo mo. Pero talagang ikaw marunong ka, mahusay ka You have mastered whatever, kung ano man yung ginagawa mo. Na-master mo na yan Expert ka dyan So, people will still go back to you for this. So, congrats po, okay? Bigyan natin to ng card of the week. Meron kang collaboration. Collaboration achieves greater goals. Sabi dito, kailangan talaga ng mga taong yan yung tulong mo. So, makipag-collaborate ka dahil mahusay ka. Hindi ka naman daw nila lalapitan kung wala silang nakikitang potential sa'yo. So, talaga namang they need you. And itong collaboration na to, itong ugnayan na to, will help you forward with whatever you're trying to do. So, congrats, makipagtulungan ka, things will be better, things will be okay. Okay? Napakaganda po yan para sa inyo. So, in your core energy, meron kang Ace of Wands. Ace of Wands, new idea, new plan, new strategy. Meron kang inspired action, inspired idea na gusto mong itry. Sabi mo, I want to improve this, I want to be better, I want to be bolder, I want to be bigger than before. Meron kang naiisip na plano. Medyo kumikiliti ito sa yung isip na parang, try ko kaya yun. Subukan ko kaya to. But your power lies within you. Kailangan daw confident ka dito para sa mga bagong ito. Nakita ko sa view para magbabalik pa ng training, babalik ng workshop, mag-try mag-aral ng mga bagong bagay para mapino or para mapatalas tong galing mo dito. Magaling ka na, master ka na dyan. Pero nakita ko na meron kang bagong paraan na i-apply to level up your game, no? To level up what you have. So ngayon sabi dito, be confident, maging palaban ka, subukan mo lang, try mo, maaaring it will work out in your favor. Okay? Clarify natin to. Ace of Wands being clarified by the Eight of Pentacles. Wow, new job, new opportunity, new money.
Nakita ko dito na sa'yo ibibigay, sa'yo ipagkakaloob itong bagong simula na ito because people saw how valuable you are. People saw kung gaano ka kagaling, kahusay, ka-professional, no? Ikaw ang expert sa ginagawa mong yan eh. Yun nakita ko sa'yo eh. You're very, very dedicated. So itong bagong simula na ito, maaring new opportunity ang magpapanumbalik ng sigla mo kasi parang bagong galawan nito, bagong hininga, bagong lugar, really a start from something. You're gonna leave something in the past and you're starting something new na talagang swak para sa'yo. So, Sagittarius, tanungin kita ha, i-comment mo sa baba, ano tong bagong simula na gusto mong subukan dahil alam mong kaya mo because you know how to do this. Halimbawa, balak mo magtayo ng patahian or coffee shop o kaya karinderya dahil magaling ka magluto, no? Ano tong bagong simula na gusto mong i-try na very, very excited ka? Comment down below, it will be yours, okay? In the area of what you need to focus on, the Eight of Cups. Sabi dito, iwanan mo na daw yung mga bagay or lugar or tao na hindi ka na masaya, na hindi na siya fulfilling para sa'yo. Kumbaga, kung dati masaya ka dyan, kontento ka dyan, pero ngayon, unti-unti na nababasag yung ilusyon. You are now seeing the truth na para bagang I need to leave this behind. I'm not happy anymore. I need to find something else that will work out for me, that will inspire me, that will give me the satisfaction and contentment na matagal ko nang hinahanap. So, if you want to change gears, if you want to change places or change career or change yung places, nasa iyo ang galaw, kumbaga Sagittarius. Be brave and work on it because nakita ko na kayang-kaya mo ito. Okay? Kailangan mo lang talagang maging matapang this time. So Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan po nakakaabot ang ating mga pagbasa? Taga saan po kayo? Hello po sa inyo. Kung araw man dyan o gabi, hello po. Hope you have a great, great day. Eight of Cups, ayun lumabas. Yes, the Six of Cups. Talagang iiwanan mo na yung past. Iiwanan mo na yung isang bagay na alam mong tapos na, past na, parte na siya ng nakaraan, parte na siya ng yesteryears mo, kumbaga, no? So, time na to to move on, magkaroon ka na ng grand detour, a redirection, and leave something behind para makahinga ka na at makapag-focus ka na sa improvement na gusto mo for yourself. Nakita ko rin dito para sa ibang Sagittarius, you're about to master something. Meron kang aaralin, pagbubutihin na bagong bagay na magdudulot sa iyo ng bagong saysay at doon ka na mag-google na maraming oras moving forward. Okay? In what you need, meron kang the Five of Wands. Si Five of Wands, sinasabi na yung spirit guides na tama na yung mga gulo, tama na yung mga away. Plantsahin na natin to. Relax ka na. Kumbaga, kung ano man lang sinabi sa'yo before, naging away before, naging gusot before, let go mo na, hayaan mo na, move on na tayo, and just see the beautiful future moving forward. Kung meron ka mga kinikim-kim, siguro linawin mo sa kanila para matuldukan na, pero once and for all, gagawin mo to para makahinga, para makatuldok, at para makalarga na tayo. Meron po sa inyo, sinasabihan ka ng yung spirit guides na yung mga tao sa paligid mo, hindi mo sila kaaway, hindi mo sila kalaban. Ang kalaban mo dito, ikaw, sarili mo. You need to improve to get what you want and to start again with good beginnings, no? Improve yourself. Yun ang kailangan mong pag-focusan. At yung ibang tao, hayaan mo sila. Buhay nila yan. Ang importante ikaw. Okay? The Five of Wands is being clarified by yun, tumilapon, the Lover's card. Yes, gamitin mo na lang yung mga bagay na kaibig-ibig. Sabi dito, i-prioritize mo na lang daw yung relasyon mo sa kanila kumpara yung mga nangyari, no? I'm seeing a conflict here in the past. Maaring nagkasagutan, merong misunderstanding, hindi nagkapalagayan ng loob, kaya parang may away. Nakita ko dito, linawin yung dapat linawin at mas pahalagahan daw yung relasyon, pagkakaibigan, partnership, yung dugo, no? Pahalagahan na lang daw yun kesa sa mga ego and pride.
Kumbaga, hindi na importante ngayon kung tama ka or tama siya. Ang importante, maayos ang gusot. Okay? Nakita ko rin dito na use love in everything that you're doing para mapanalo mo yan. Meron po iba sa inyo, ibang Sagittarius naman to. If you want to win a fight at magaling ka naman, if you want to win a competition or agawan, something like that, use love and passion para magawa mo ang lahat, manalo ka lang dyan. Okay? It's all about your commitment, paninindigan, and choice para ikaw ang manalo dito. Of course, maraming obstacles, maraming mga dapat pagdaanan, pero kung mahal mo yan at importante sa'yo, gagawin mo ang lahat. Okay? Importante yan for you. Alalahanin mo to para matimbang mo. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the devil card. Meron kang bagong simula. Kayang-kaya mo naman daw, magaling ka naman, mahusay ka, pero takot ka. Parang nakatali ka sa isang bagay or sa isang tao at doon ka nakadepende. And you feel like, hindi ko kayang mag-isa, hindi ko kayang lumarga sa mundo or sa buhay without this. At ito lang kinakapitan mo. So you need to really take into consideration yung independence mo, yung power mo, yung kakayanan mo to begin something because marami ka na napagdaanan, marami ka na na-experience, hasang-hasa ka na, kumbaga. So, use those experience, i-apply mo sa bagong simula mo to have a smooth transition. At huwag mong laging bibigyang buhay yung mga taong nagpapahina sa'yo. Let go of negativity. I-release mo sa katawan mo yan para maharap mo tong bagay na ito with full conviction and with full confidence. Okay? Kasi kahit gaano kaganda yung plano mo, kahit gaano kaganda tong idea na ito, kung wala kang lakas ng loob at lagi mong iniisip na mahina ako, hindi ko to kaya, sayang to. Magaling ka pa man din. Meron kang 8 here. 2 8s na pala to. 8, 8, 8. Tatlo na. So talagang may abundance ka and may power ka to begin a new life. Kung wala kang power, wala kang lakas ng loob, sayang to. So always, ibangon ng sarili, piliin ng sarili, it will happen. Okay? Devil card, i-clarify natin. You have the Nine of Cups. Wow, alam mo na, Sagittarius, pag lumalabas si Nine of Cups in any of my reading, kailangan mo nang pumikit at mag-wish. Because this is a wish fulfillment card. So, pikit na, i-wish mo na yan, it will be granted. So, dito, Nine of Cups, clarifying the Devil card, sinasabi ng yung spirit guides na may pumipigil sa'yo sa pag-abot ng pangarap mo. Maaring ikaw to, baka may duda ka sa sarili mo, kaya hindi mo to maabot-abot. O kaya maraming mga taong pumipigil sa'yo para kunin to. Example, pinipigilan ka ng anak mo, sabi, Nay, wag na. Hindi mo kaya yan. Uwi na tayo. Gusto mo to. So, i-explain mo sa family member mo kung sila man tong pumipigil sa'yo para maintindihan nila kung saan ka nanggagaling. Para maintindihan nila kung ano tong pinagalaban mo na gustong-gusto mo talagang makuha. Kasi kaya mo eh. Expert ka dyan eh. Magaling ka dyan eh. You can achieve this. So, make sure na walang pipigil sa'yo in your greatness. Okay? In the area of your near future, meron kang the Tower card. Things eventually will change. Kung ano man tong bagay na yayakapin mo at ilalaan mo yung expertise mo dyan, dito magsimulang magbago ang buhay mo. Kumbaga, hindi mo na papanghinayangan pa yung mga bagay na iniwan mo from the past kasi na-realize mo, kaya ko palang baguhin ang buhay ko. Nasa akin pala yung power to create, to build, to nurture, to work hard for something that will change my life. So, now is the right time to move para sa konkretong pagbabago ng buhay mo this 2026. Okay? Clarify natin. The Tower cards being clarified by the Two of Swords. Yes, you have the decision. You have the power in your hands. Kaya, wag ka na maghalokip-kip pa dyan. Feeling ko, sobrang guarded mo, no? Ayaw mo ng change, ayaw mo ng pagbabago, ayaw mong gumalaw. Kasi pag gumalaw ka, iniisip mo, ay baka mag-fail, ay baka kapusin ako, ay baka magkamali ako, sayang. Kaya ka hindi pa nagbabago, it's because naka-guard ka pa masyado. You need to open up yourself for changes para makita mo kung ano talaga yung para sa'yo moving forward. Marami ka ng binitawan, marami ka ng pinabayaan. Ang tanong, ano yung mga dapat mong makuha?
Hindi natin ma-figure out yan kung hindi ka handang magbukas ng sarili mo. If you could just let yourself be spontaneous and try new things that will change your life, doon mo ma-figure out, ito pala yung para sa akin. Kaya pala tinanggal sa akin ni God to, it's because ito yung change na para sa akin, dito pala ako dapat pumunta, ito yung destiny ko. So open yourself for the choice na yan para malaman mo talaga totally what's yours talaga for taking. Okay? In your challenge, meron kang self-compassion and avoidance. Iwas ka daw ng iwas sa mga issue. Iwas ka ng iwas sa mga problema, kaya lalong tumatagal, lalong nahihirapan. Siguro ngayon, sige, umiwas ka para mag-isip, hindi para lumayo at iwasan ito totally. Pag umiwas ka, ibig sabihin gusto mong ma-figure out with full clarity yung issue para pagbalik mo, maayos mo siya. Kaya dapat pag-iiwas ka, siguraduhin mo naman na babalik ka para once and for all matapos na ito. Okay? You also have self-compassion. Maging mabait ka daw sa sarili mo. Minsan, kinakausap mo ang sarili mo na, ano ba yan, Sagittarius, ganito ka kasi. Dapat ganito, dapat ganyan. Don't talk to yourself negatively. Always positive lang. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng sarili mo. Ikaw dapat ang number one fan ng sarili mo. So talk to yourself kindly. Okay? In your challenge, meron kang Three of Swords. Ramdam ko yung sawi ang palad mo. Merong masakit, meron kang dinadamdam, and you're so tired of this pain. Kaya ngayon, kayo po yung pinapayuhan ng yung spirit guide Sagittarius to work on this pain, to work on this heartbreak. Kailangan maghilom na ito kasi may mga bagong paparating. Kaya kung hindi ka ready, sayang yung papasok. Okay? Kaya ngayon, kailangan maghilom ka na. Learn to forget the past and move on. Chase new things. Magalak ka na may bagong paparating. Isipin mo na lang, kaya nawala sa'yo yon, kaya natanggal sa'yo, kasi hindi talaga yun para sa'yo. God wants you to have something else. Okay? Yun na lang isipin mo. The Three of Swords is being clarified by... Oops, nalaglag. You have the Moon card. Yes, siguro ngayon malabo, nahihirapan ka, magulo pa, nag-fluctuate pa yung emotion mo. Minsan masaya ka, minsan malungkot, minsan iiyak ka, nagbabago-bago emosyon. And you don't know where to put yourself, no? Kasi nga, dinadamdam mo pa. Pero sabi dito, manalig ka lang sa instinct mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat mong gawin. Kumapit ka doon. Kahit na malabo yung dako paroon at hindi ka pa sure, basta sa sarili mo, alam mo na okay, daanan ko lang to, dire-diretso ko lang to kahit mahirap. Sisikapin kong abutin hanggang dulo, hanggang sa makalimutan mo yung pain at makawala ka na sa heaviness na to, sa problem na ito, and you will come up on top. At may realize mo na, ay, naka-move on na pala ako, ay okay na pala ako. You will realize that. Kaya ngayon daanan mo lang and don't think too much. Don't think too much. Just do what you can, do your best, darating ka rin dyan. Okay? In your fortune, you have, it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Panahon na daw para pakawalan yung negativity, pakawalan yung mga takot mo, yung mga sugat sa puso mo, no? Maghilom ka na para makatuloy ka na sa pagbabago. Okay? You also have voyage of the heart, love flows through you and to you. Yes, gamitin mo lang yung pag-ibig mo sa lahat ng bagay, lahat mo solve. Kung talagang mahal mo tong mga taong ito, na may conflict ka o nahihirapan ka, everything will be fine. Kayang-kaya mong maplansya lahat ng yan. Okay? In your fortune, eto ka, you have the Hierophant. Talaga namang napakaswerte mo. May basbas ka this time. Congrats. Kung ano man daw tong bagong gagawin mo na spark of a new idea, a new plano, na handa mong pagtrabahuhan, handa mong pagsumikapan to improve this and to get this, may basbas ka from the sky above. Talaga namang napaka-blessed mo this time. Para naman po sa ibang Sagittarius, dyan nakita ko dito, may powerful person in your life. Pwedeng boss, supervisor, teacher, mentor, someone that will help you. Help you in this work-related issue. Meron kang iniisip sa trabaho mo, very, very painful. Pero may taong darating para liwanagin yan, para i-guarantee ka, para tulungan ka sa matiwasay na andar mo this time. So don't worry, may magandang backer ka ngayon na tutulong sa'yo. Okay? The Hierophant, i-clarify natin.
You have the Fool card. Yes, new beginning ito. May tutulong sa'yo para magsimula muli, para habulin yung isang bagong bagay at ready ka na tumulay sa mga bagong experiences na hindi mo pa natatry before. Meron po sa inyo talaga namang yung bagong simula mo. Example, balak mo magtayo ng karinderya, balak mo mag-apply sa bangko na yan, balak mo magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar, kung ano man tong new beginning na ito, you are blessed and someone will give you that chance and that layup or that guidance para ito'y matulay mo. So congrats in this new beginning, laksan mo ang loob mo, help is coming and the right people is coming and may basbas ka to do so. Congrats po, i-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron kang believe in the impossible. Yes, huwag mong sarahan ang isip mo sa limitado lang. Kayang-kaya mong abutin yung pangarap mo. Kaya kung meron kang idea, plano, itry mo lang. And you will see kung kaya mo ba tong abutin at kung hanggang saan ka pwedeng makapunta. Okay? You also have you and your loved ones are safe. Wow, palakpakan. I-claim mo to. Isulat mo sa baba, yes, I claim it. Me and my loved ones are safe. I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong the Two of Pentacles. Kitang-kita ko dito nag-aalangan ka. Nagadalawang isip ka. Bibitawan ko na ba tong past na ito na wala na akong pag-asa or susubok na ako sa bago? Nagadalawang isip ka. Meron pa ba akong mahihita or wala? Binabalanse mo yan. So ngayon, tamang-tama itong time na to, Sagittarius, to make a choice and to ask yourself. Maganda siguro magbakasyon ka muna, no? Magmuni-muni, labas-labas, para gumaan ang isip mo, gumaan ang puso mo, para mahanap mo yung tamang sagot. At maramdaman mo talaga within you, what's the best option? Are you gonna stay or are you gonna go? And try new opportunity or stay behind and ayusin yung mga bagay na akala mo ay dapat pang i-fix. Nasa iyo ang bola kung anong pipiliin mo dyan. Okay? The Two of Pentacles being clarified by. Narinig ko talaga both cards are telling you you have to make a choice. And this choice, naramdaman ko na bukal sa puso mo at papanindigan mo. Okay? Two of Pentacles. The King of Cups. Kalmahan mo lang daw. Okay? Huwag mo hayaang ma-overdrive ka ng iyong emosyon. Kung ikaw ay dapat mamili sa dalawang magkaibang bagay at hindi mo pa alam kung paano ka mag-contemplate and what's best for you, i-eliminate mo muna yung emosyon mo. Huwag mong isama yung naramdaman mo sa bagay na ito para yung utak mo'y gumana at makita mo ng malinaw kung alin dyan talaga ang best for you. Baka kasi naapektuhan ka lang ng emosyon kaya nahihirapan kang mamili. So, ignore your emotion, ignore your heart this time sa bagay na ito para mapili mo yung tamang desisyon moving forward. You need to be logical. You need to be cerebral, kumbaga, ang iyong paraan sa pagpili dito. Okay? Utak kang pairalin para mahanap mo yung tamang desisyon. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have teardrops, great personal sorrow. Malungkot ka dahil sa mga heartbreak at mga bagay na dapat iwanan. Pero once na talaga mabitawan mo na yan with the 8 of cups here, mabitawan mo na yung past, gugulong ka na forward, hindi ka na mahihirapan. You will accept the truth and you will realize na may magagandang pang bagay in the future para sa'yo. Okay? You have fair woman, babae daw po na maputi or mistisa or puti ang buhok, may concern daw sa kanya, kausapin mo. You have scales. Yes, keep your life in balance. Ito rin yun. Kailangan mo balansehin ang buhay mo. Kung nakafocus ka sa isa, mag-try ka naman na maglaro or mag-have fun para balanse ang life, hindi ka masyadong mapagod o ma-burn out. You also have dog close up, pleasure with a close friend. Panahon daw to have a bonding time with a friend para hindi mo maramdaman yung pagod, kayo, dedikasyon sa trabaho para mapanatili ang balanse. Okay? Ang outcome ni Sagittarius for January 12 to 18, the Justice card. Yes, ngayon, napakagandang payo ito, Sagittarius. Bago ka daw gumalaw, bago ka kumilos o mag-decide about something, alamin mo daw muna ang truth, okay? Alamin mo daw muna yung katotohanan para mabalanse mo kung ano ba yung dapat kong gawin. Example, ikaw ay gusto mo nang umalis sa trabahong to kasi parang hindi ka na masaya, ganyan-ganyan. And then meron ka na inaay na bagong trabaho. Wala doon ang amor mo, maganda naman, pero love na love mo kasi to eh.
Dito ka na tumagal for a very long time. And then, you need to ask yourself the truth. Teka, alamin ko muna baka may ma-improve pa dito, baka pwede pa ako magpataas ng sweldo, baka habulin pa nila ako. So, alamin mo muna yung truth bago ka humakbang sa bago. Okay? Bago ka tumulay sa changes, make sure na alam mo muna lahat, lahat, lahat. At balansehin mo dyan kung saan ka pwedeng kumilos at kung ano yung dapat mong gawin. Kasi ito ay action and consequences. Every decision may outcome yan. So, kailangan talaga sigurado ka muna bago ka humakbang. Don't jump into conclusions. Okay? Clarify natin yan. Justice cards being clarified by the Three of Wands. Yes, makakalarga ka daw, makakapag-expand ka na, and makakapag-grow ka na kapag meron ng finality. Pag meron na talagang truth na dumating. Tulad ng example natin, ready ka nang umalis eh. Ready ka nang to find your destiny somewhere else. Sabi mo, ay gusto ko na doon, lipat na ako doon. So alamin muna natin dito kung ready ka na ba talagang makalipat, may aasahan ka pa ba. Kapag finalized na, meron ka na mapanghahawakan na, ay sabi sa akin ni boss, wag daw muna ako umalis, dito daw muna ako. Meron pa daw, itataas daw niya sweldo ko. So, maantala tong paglipat mo kasi may aasahan ka pa. Pero halimbawa, sabihin dito na, ay sorry, sige go ka na. E di, meron ka nang mapanghawak ka na truth, pwede ka nang tumulay. Kasi meron ka nang solid proof na this move is working in your favor. So, kailangan talaga maingat tayo para sa mga hakbang natin. Alam kong ready ka na, pero ngayon bago ka mag-move, siguraduhin mo daw muna para planchado ang lahat moving forward. Okay? So, Sagittarius, ito po ang inyong January 12 to 18. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Sagittarius para sa linggong ito. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you, Sagittarius. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.